Parang buchi yung loob. Crunchy pa rin yung outside. Tapos yung kulang na lang, lagyan ng palaman sabaw. Oh, diba? Gagawa tayo ulit ng banana crunch balls. We have 11 medium size saba. So, dinagdagan ko ngayon yung aking baking powder. Gagawin na natin isang kutsara to. Tapos yung all-purpose flour natin, isa. Susukatin natin ng tama para alam natin. Ayan, isang cup pa lang yan ng all-purpose flour. Ito yung asin na ilalagay natin. Medyo madami ng konti yan. Hiniwa-hiwa ko na lang din yung saba. Pero ano yun ko pa yan mamasahin ko pa yan. Ito yung ikalawang cup. Bali, 2.5 lang ang nabuo ko. Titingnan ko na pagkulang, pagmasa ko na nito. Ayan. Mix-mix lang natin. Tapos ipo-frozen ko muna para mabilis ibilog. Ayan. Yan lang muna. Pag kulang to sa flour, dadagdagan ko na lang. Ayan. Ganyan yung itsura. Pag namasa na, may dumidikit pa sa kamay ko. Pero pwede na yan. Nilagay muna natin sa red para medyo tumigas. Tapos saka natin ifo-form ng bilog. Sa 11 na sabay yan ang nagawa natin. Yan, from the freezer. Medyo pwede na yata natin i-form to. Wait lang. Dikit-dikit pa rin siya. Pero siguro pwede na tayo maka-form ng bilog niyan. Kukuha lang ako ng isa pang spoon para mag-form na ako ng bilog. Tapos i-freezer natin ulit. Ayan, ganyan ko lang itong pinilog. Gamit yung 2 kutsara, pinagpalit ko lang hanggang sa maka-form ng bilog. Ayan. Tapos ilalagay natin siya dito sa isa. May cornstarch lang. Wala na akong all-purpose flour Ayan, para hindi siya magdikit. Ifo-frozen natin yan. Bahagya din. Dito ka lang, tumuto ka lang. Ayan, yan, din. Pinutin mo yun nandun. Ayan, para makita nila ganito lang ginagawa ko para hindi madumi sa kamay. Ayan. Tapos, pa mo lang bilog. Hindi ko lang alam kasi medyo malaki itong nagawa ko. Ganda mo yun. Ayan, nakakailan pa lang ako. I-freezer ko muna ng konti yan, mamaya. Nakasang set na tayo. Ilan to lahat? Bale, 3, 6, 18. Ano ba? O, 8. 6 times 3, 18. Tama yan. May natira pa ako dun. Ayan. Ito muna. Ito yung ating saba crunch ball. Kunin natin dito. Medyo basa-basa pa siya. Dapat ganyan yung texture. Saka magpapagulungan ng breadcrumbs. Nagpapaint na ako ng mantika doon. Konti na lang yung breadcrumbs ko kaya kailangan talaga mabilisan lang igulong para may matira. Yan. Yan lang ginawa kong process. Okay. 18 tong first batch ko. Ayan. Ayan. Ready for frying na. Ayan. Patamtaman lang yung lakas ng apoy. Mainit naman na yung mantika kasi para hindi masunog yung breadcrumbs natin. Ayan. Ayan. Mas marami na yung nasasalang ko ngayon. Ayan. Medium heat lang. Hindi pwede high heat para hindi masunog ang ating breadcrumbs. Sakto lang din para maluto yung ating banana balls. Ayan. As usual, wala pa rin egg yan. Nahalo, breadcrumbs, and all-purpose flour lang yan. Tapos konting asin, no sugar pa rin, hinog lang na saba. Yan natin, second time around na to. O, diba? Para tingnan natin kung tama pa rin yung ating timpla. Ayan, nilagyan ko na ng yan. Tinusok ko na ng ating tinidor. Tapos babalik na rin naman natin isa-isa para sure lang na lutong-luto yung ating harina na ginamit.
So, babalik na rin natin. Tapos, pag medyo brown-brown na lahat, pwede na natin hanguin, patuluin para hindi mamantika. Ayan, oh. May tusok-tusok na yan sa gitna. Oh. Kailangan lang talaga matyaga ka dito na mainitan. Pinagpapawisan na ako. Pero okay lang kasi masarap to eh. Saka yung tinusok ko yan, wala nang dumikit na harina. So, luto na yung loob niyan. Inaano ko lang talaga na, sure ko lang talaga na luto lahat. Ayaw natin na may hilaw na harina. Oh, sa loob. Kasi dahil walang egg yan, harina lang yan. Oh, ganda ng pagkakaluto niyan. Oh. Para kang ano, amoy tinapay. Ang bango din ito talaga eh. Yan. Parang buchi yung loob. Crunchy pa rin yung outside. Tapos yung kulang na lang, lagyan ng palaman sabaw. Oh, diba?